Galit, kung may galit po, no? Kung hindi kaya kontra, umalis na lang po rito. Objective po tayo rito pag-aaral. Ngayon, Tony Abinag, my brother, no? I really respect you. I would like, gusto ko talagang i-discuss sa'yo yung mga issues na pagkakaiba natin. Katulad ng hadith kisa, katulad ng hadith gader ko, katulad ng hadith ng dawat al-ashira, ligtas, pakalain, katulad ng binanggit ko kanina. Gusto ko po na may makausap akong siya, katulad sa isang restaurant na ganito, o kaya imbitahan ako, imbitahan ko kayo sa bahay. Sapagkat ito yung gusto kong pag-usapan natin. Ha? Lalo na yung hadith pakalain. Kasi ilang beses mo pinabanggit yan eh. Pangatlong debate na ho namin ito ni Atty. Ngayon, pero ang pag-uusap po ngayon, siratan mustaqim, ang matuwid na landas. Ang akin pong ititindig ngayon, sa pamamagitan po ng Quran, tafsirul Quran bil Quran. Pag tafsirul Quran bil Quran, yung meaning ng ayat, makikita mo doon sa isang ayat. Huwag muna tayo magpasa ng hadith kasi baka i-reject yung hadith natin eh. Diba? Pero ang bakit pinag-usapan natin, I wonder why. Because, alam ng tao, we are both Muslim. I wonder why, kasi siya nag-suggest ng sa topic nito. I wonder why, bakit ito ang gusto niyang pag-usapan? For very obvious reason. Ano po yun? Ang ipinapaliwanag ni Atty. At saka yung pagkakaunawa ko ng pagharap nila ni Ali Amir. Yung mga ahlul bayt, sila lang yung nasa siratan mustaqim. At kahit sa kitab nila, ang imam ang siratan mustaqim. O nyo? Aba, mahirap yun. Kasi kung sila lang nasa siratan mustaqim, wala tayong imam katulad ng paniniwala namin. Therefore, wala tayong siratan mustaqim. Diba? Pero ang tanong, ano po ba yung siratan mustaqim? Binanggit niya yung Fatiha, hindi na siratan mustaqim. Ha? Ipagtubay mo sa amin ang matuwid na landas. Pagtubayan mo kami sa matuwid na landas. An'amta alayhim. Landas na piniyayaan mo. Nakatamo ng grace, ni'ma. Kasi yung an'amta, ang root word niya, ni'ma. Diba? Binasa niyo yung aya kanina, basahin na natin. Kasi, tandaan niyo, ang tafsirul Quran bil Quran. Yung an'amta alayhim, ang root word niya, ni'ma. Yung nakatanggap ng biyaya ni Allah, sila yaong nasa siratan mustaqim. Sino yun? Inisa-isa niya, binasa niya kanina. Di ba sa hindi natin? Chapter 4, verse 69. Ito po ang sabi. Ha? Okay. Ito po ang sabi rito. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Sino po yun? Ang nabiyin, mga propeta. Was-siddiqin. May kilala po ba ngayong isang sahabi, ang title niya Siddiq? Ha? Sino? Sino po ang mga kapatid? Kahit libre nila, aminado sila sa Abu Bakr Siddiq talaga. Ha? Ano ba? Was-syuhada. Ano ba? Was-salihin. Kaya nga sa tahiyat natin eh. Assalamu alayka ayuhas salihin, ayuhun nabi, ayuhun nabi, wa ibadah salihin. Ngayon, sa apat na ito, mga propeta, mga siddiqin, tatapat, mga syuhada, mga salihin, meron ka bang nabasa, ahlul bayt? Sapagkat naniniwala ko, kung totoong sila lang ang nasa siratan mustaqim, dapat sinabi ni Allah, sila lang ang nasa siratan mustaqim. Hindi natin dinadabit ang ahlul bayt. Mahal ko ang ahlul bayt. Oh.
Mahal ko ang Ahlul Bait. Kaya lang, pag sinabi mong Ahlul Bait, kahit sa definition po, kasama ang asawa. Ha? Kasama si Aisha. Kasama si Hafsa. In fact, ito challenge ko eh. Wala kang mababasang Ahlul Bait sa Quran. Halos dalawa lang yan eh. Na hindi nakadikit sa asawa. Eh, pag nasa Arab yung country ka, pag sinabi mo, bring yung Ahlul Bait. Pag hindi mo tinala asawa mo, hindi mo tinala Ahlul Bait. Ha? Ang problema kasi yung definition na Ahlul Bait eh. Kaya lang, medyo na-distract ako. Kasi sabi niya, the purified servant of Allah, they are the one in the Sirat al-Mustaqim according to the Quran. Uli ba? At yung mga sahaba, companions, they are not in the Sirat al-Mustaqim. So, eto ngayon, pupunta tayo ngayon. Kasi ito stand ko eh. Ito stand ko, kapatid. Ha? Ilang minutes na lang, ha? Ito. Malayo pa. Okay. Ito stand ko. Sa Quran, hindi mo mababasa na yung mga Ahlul Bait na tinutukoy niya, sila lang, tandaan nyo, sila lang ang nasa Sirat al-Mustaqim. Manapa, ito. Tandaan yung sinabi ko kanina, yung root word ng anamdan, ni'ma. Yung mga nakatanggap ng ni'ma. Pag nakatanggap ka ng ni'ma, biyaya ni Allah, patnubay ni Allah, ikaw ay nasa Sirat al-Mustaqim. Ano pa yung gagawin sa'yo ni Allah kapag ikaw pinapatnubayan sa Sirat al-Mustaqim? Ano pa? Basahin po natin, Surah Al-Imran. Chapter 3, verse 103. Patient lang po, basahin po natin. Ano pong sinasabi? Pag ikaw ay nakatanggap ng ni'ma, ang sabi po, and hold fast all of you together to the rope of Allah. Wadkuru ni'matillahi alaykum id kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum fasbahtum bini'mati ikhwanan wa kuntum ala shafa hufratin minan nar. Ulitin ko po, ang sabi dito, wa kuntum ala shafa hufratin minan nar. Ang sabi po rito, umawak kayo mangipit sa lubin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan noon you are divided among yourselves. Sino po sinasabihan dito? Ang mga sahaba. Hindi Ahlul Bait. Kasi sila magkakaaway daw dati. Dahil sa ni'ma ni Allah, sa biyaya ni Allah, pinakisangin yung mga puso at niligtas kayo sa apoy ng impyerno. Sino po? Yung mga sahaba. Ligtas eh. Ligtas oh. Bakit nakatanggap ka pala ng ni'ma ni Allah? Ligtas ka. Fasting sa English. And Allah, He save you from it. Nasa bingit ka na ng apoy ng impyerno. Niligtas kayo ni Allah. Magkakaaway yung sila dati. Eh dahil sa ni'ma ni Allah, pinag-isa yung kanilang puso. Di ba? Sila'y naging magkakapatid sa isa't isa. At niligtas sila sa apoy ng impyerno. Past tense eh. Yun pala yun. Pag ikaw pala nasa Sirat al-Mustaqim, nakatanggap ng ni'ma ni Allah, ililigtas ka sa apoy ng impyerno. Hindi yun yung Ahlul Bait. Eh yung Ahlul Bait, magkakampi na noon eh. Ito magkakaaway before eh. Diba? In fact, nangako pa si Allah, palibasa itong mga sahaba na to. Sabi kasi ni Atty. Rashid, there is no sahaba in the Quran. Kaya lang, ito mababasa natin eh. Sino to? Kung hindi itong mga sahaba. Ha? Sino to? وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Anong sabi? And first and foremost, embrace Islam, the Muhajirin and the Ansar. Ano sila? Kumpanya sa propeta. Di ba? Ano yun?